hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Hello guys, good morning mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, mga kakugi, matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog kasi palaging umuulan dito guys. Saka wala tayong mabisita na farm. Sa araw na ito mga kakugi, ito, papuntang south kami, papuntang Kodja kami ngayon sa Barili. Inibitahan kami ni Boss Kaloy, parang anniversary yata sa farm. Saka yan, balik tanaw na lang din sa Kodja Game Farm mga kakugi. So yun, antabayanan nyo ang kabuuan ng episode na ito. Kasama natin ang team at yung pinsan ko. Sir, Tip. Good morning. Yun. Tanan mo tayo. Kain muna. Kain mo na before work. Front tip boy. Happy holidays mga kakugi. Holiday talaga yan. Every day is a holiday. Wala akong tulog kasi yung aircon ko. Wala kang tulog pero kakagigising mo lang. Ano sila? Nag-CR ba? So guys, pag pupunta kami dito sa south, dadaan talaga kami dito sa may San Fernando para kain muna, para lagyan na laman yung sikmura. Dong TJ, morning. Morning kakugi. Ayun, si TJ pala guys, pamangkin ko, anak ni Agaw Berto. Lang, pili daw sa'yo nung kwando. Ha? Pili ba? Lat ang bukog. Oy, si Ma'am, nasa si Ma'am mo? Sige, huh? Ano sa inyong isda sa tinola? Tinola ka? Isdang pinikas. Ah, ilupin. Yun. Morning, go. Morning. Shout out sa kong asawa ya. Shout out nga mo nabilin magpatuktok sa manok. Legaw. Kay kaning. Oh. Wala mo yung mais? Wala. Saan ni Day? Ha? Bali lang po di ba? Kana. Ito guys, mga kakugi, andito na kami sa Kodja Game Farm. Hindi ko na napakita guys yung pagkain namin kanina. Nakalimutan ko, nagutom na kasi. Pasok na tayo. Ayo, Nas Danilo dia. Wala dia. Brad, antet. Brad. Good morning, Boss Dan. See you. Sa to? Dugay na makita no? Sa taon na yun.
Tataon na yun. Nah! Ha? Duha na? Di mailisan ay kay. Di mailisan, dating Wala suga. kagwapa Doon lang na. dugay. Muna diha. Tago. Aman ron. No. Hi John. Nagdamig sugnod para kuan. Nasal. May buntag, may buntag. Naka. Ha? Digit sa kagi? Sabing uwan. Na-miss ko to guys. Na-miss ko itong Kodja Game Farm. Wow, sarap. Ganda talaga. Oh. Ugsok na. Usam na ito. Kuha na siya naman. Murag tanong na yan na. Murag mandik kakao. Oo, murag mandik kakao. Balik kayo mo tubo. Ano to taloy. Padasa kay para sa mga Taro, pasinawagin nagmayo ha. Kanang mulusot atong pananaw jud. Right. Okay. Ito yung wala last time mga kakogi. Nagpunta tayo dito. Candido. Yan. Special quorum ron. Talagang ginastusan na talaga mga kakogi oh. Ay mag-video kid tani ron. Kantahan tani ron kuan. Max Urban. Kantahan to kanta nimo kato. Itong binisaya. Kausan nabasa ang tubig. Alright. Ganda ng pagkagawa guys oh. Wala sa bulan na di na pa improvement man. Sa lahat ng mga subscribers sa Kakakogi na ngayon lang nakapanood, itong Kodja Game Farm, nandito to sa Balao, Barangay Balao, Barili, Cebu. More or less nasa mga 2 to 3 hours drive from Cebu City, mga Kakogi. Tapos ang area is nasa mga 5 to 6 hectares na ito. At sa buong Cebu, mga Kakogi, ang Kodja Game Farm ang nabisita ko na mayroong pinakamaraming imported na mga materials. So sila guys, sila yung sa lahat na nabisita ko, ang pinakamaraming imported na materials in just a few years of operation dito sa farm nila. Marami nang na-import na mga manok. Unlike sa iba na mga farms na maraming mga imported na rin, pero matagal na silang nag-exist. Yung ibang mga malalaking farm na matagal na nag-exist, so marami-rami na rin ang kanilang mga imported. Pero dito sa Kodja Game Farm, mga Kakogi, kung hindi ako nagkakamali, wala pang 5 years. Wala pang 5 years ang farm, pero daan-daan na, hundreds na ang mga imported materials na nandito. Mamaya, reviewin natin ulit. Tanongin ulit natin sila, sila Boss Kaloy. Konting kwentuhan, ganyan. Tsaka whatever na magawa natin sa episode na ito, mga Kakogi. Alam niyo naman, itong vlog natin, raw vlog to eh. Kung ano yung maabot sa pag-iisip natin, maitanong natin, itanong na lang natin. Kasi usually pag kami sa Kakogi TV, mga guys, hindi kami gagawa ng mga script, hindi scripted yung namin, yung vlog namin. And ito guys, may nakikita ko dito. Ayun, lechon baboy at lechon baka. Yun. Maya, tanong natin kung ano ang occasion na yun.
Siyempre, all around pala tong boss natin. Boss! All around, handler, Handler, gapper. sweeper. Gapper. Kita na mo yung mga kauban? Para mag-start na ta? Sige. Yeah, shooting mo, shooting. Para komersyal. No? Ano, Jud? Tara, boss Kaloy eh. Sumander, sige, apura. O siya rin mo yun. Boss. Sino ba, he? Oh, shout out. Shout out sa akong mga igagaw nga, mahiling sa manok. Taga-asa man. Taga Danau. Taas Danau din. Oh, Danau. Sige, kung agi si muhang manukan dito, Busal. Sa kuan ba? Tayod. Tag-ubi. Tag-ubi, taga kuan mo ko, taga Danau ko. Yan ako naminyo dire. Niya, maka ako mo siguro ning farm siguro sa Kakugim to nga. Kapit lang ko kadjot, lantaw ko sa inyo hang manukan. Oh. Ni Sir Steve ug ni kuan. Manong. Manong. Oh. Nag-miss. Way mga soul dito eh. Mahurot man. Hurot-hurot. Di pares nga sila hang Danilo nga way hurot-hurot. Pila ka buk ang hiniktan ron, boss Dan? Mao gyapon so gawas gyapon kay sige man harvest. Harvest sa sige sulod. Sige pud out. Mabod. Ah, To ay matso. Guys, yang suot ni Boss Kaloy, ako nang maglaban yan. Ay, Boss Kaloy, long time no see. Ay, long hair na. Gamay. May buntag tanan, may buntag. Yan, guys, ito yung big boss dito sa Koja Game Farm. Wala, sumaragyapan tao boss Alay. Kaya pinubre rin ito Pinubre rin ito May boy big boss kaya pariharatanan. Pariharatanan. Boss, nakoy nakitaan nga tong litson baboy o litson nga kanang baka. O siya occasion nun, boss? Actually, anniversary sa farm karon. Ah! Oo. So, pa yung padulay boss Al. Pa'y paggawas ako kaligo. Ikaw pila nga years on, boss? Actually, anniversary din sa pagpalit na ko kaning property. 2019 na ko ni napalit pero mo ni ang June 27. Pero ang pagmanok na to, mga 2 years pa kapin. 2 years pa. Oo. So anniversary pala ngayon sa pagbili ng lupa. Yeah. Sa pag-land acquisition. Aha. Yun. Kaya pala special pa itong invitation namin. Siyempre. Anniversary. Siyempre. Dahil sobrang busy din boss Al. Kaya hindi ako nakaimbita ng mga kaibigan dahil pamilya muna. Tama. Oo. Kasi nung mag-usap tayo, papuntang ano ka pa nun? Boracay ba yun? Yeah. Kina Mrs. sa Boracay, sa Aklan. Tapos may nag-renewal of vows ba yun sa ano mo? Yeah, sa parents ko, 50th parents mo? Wedding anniversary. Busy talaga itong pagka-uwi mo ngayon. Yeah, sobra busy. Yung nasa likuran ko, mas lalong busy yan. Si Ma'am Merna. Ayaw, ma'am. Morning, ma'am. Welcome. Yes, thank you. ma'am, good morning. Mayong buntag, sir. Pasensya kaayo. Kano sa amin naka-aray dire last John? Last year. December. Doon na Christmas party. Christmas party. Yeah. Pasensya kaayo. So guys, 6 months na pala. More or less. Last time na nagpunta kami dito, naki-party kami sa ano dito? Christmas party nila nila Boss Kaloy. Saka sa 6 months period guys, ang laki na ng binago ng Koja Game Farm. Saka balita ko, boss, nadagdagan yung area natin, nakuha mo na yung sa baba. Yeah, nadagdagan. Additional 1 hectare? 1 hectare, then may win-workout ako ng mga at least mga 3 hektarya. Kasi ko na, sakit po. Yeah. Yun. So more or less, aabot na ng mga 7, 8. Mga sa ngayon, ano to ngayon? Mga 8. 8. Yeah. Konti na lang, hahabol na tayo sa MMA. Hindi kaya yun. Backyard pa rin, boss Al. Backyard pa rin tayo. Hindi natin alam. Small scale lang tayo, di kaya natin yun. Ang gradas mo, ang ganda. Ang ganda. Sa kaninang design yan, kay Mama Erna? Kay Bisis yan. Ayun, sabi ko na Wala lang. ko power dyan. Basta design sa farm. Kaya ano yan? Wala ako, taka-suporta lang. Support lang, oo. Sa kanya na lahat. Sa akin, Galing. breeding lang talaga sa akin. The rest sa kanya na. Tsaka, syempre, doon galing yung
mga finances. Yeah. Doon ato hugot pa. Bunot. Ako wala. Hanggang trabaho lang ako. Surrender lahat kay Mrs. Yun ang rule ko. Hanggang kailan kayo dito, boss? July 31, balik na kami sa US. Sa US na, July 31. More or less, mga 2 months pala kayo dito. 2 months kami dito. Yun ba every year? Tag 2 months ka? Ngayon ang Ngayon ang pinakamahaba? pinakamahaba. Dahil last sabi year, na kami, 1 month and 15 days. 1 month and 15 days. So ngayon ang 2 months. At least masagad yung bakasyon. Tama. Tit, Boss, tan-ano mo, Tit? Masud na ko ning sanina Oo. sa ko ano? dako pa bukang busin. Dako pa di ko di. Oy, nag-workout na naman si Boss Al. Wala pa boss, lakaw pa ko kay. Wala ka ba? Okay, sakit naman tuhod. Parihat na Boss Al. Pag abot ako kare, gain day kong mga 25 pounds. Sa kakaon sa boss ay. Ngari boy What libre. about Ma'am Erna? Wa di dako. Nidako ko eh. Nidako pa nalawasa. Dito ako sa kadapita. Ay, di padala niyo din na si Carlin. Ako saan? Ako sa tabangan dito sir. Sige ma'am. Kay wa jud ko kahibalo. Excuse ako, Pep Rock. Excuse ako ninyo. Kakugi. Lahat po dito, yung naka-core dito, lahat yan galing Amerika, mga imported lahat. Mga imported. Tapos yung mga offspring nito nandun sa baba. Sino yung gustong mag-inquire, pwede kayo mag-chat sa amin, kundi sa Kabus Kaloy, Sa kundi nasa ka Boss Koja Game Danilo. Fan na Facebook account. Lahat na ito na. Kay Danilo lang dahil Kay Danilo. sobrang busy talaga. Oo nga. Bihira lang ako maka-online din. Mahina yung roaming signal ko. Oo. Sa ngayon, pero doon sa US talaga malakas doon. Okay, maayos. Pero ang problema doon kasi Busy din. trabaho man. Busy din sa trabaho. Kaya Danilo lang talaga lahat. Sabi ko, ito na bahala muna. Yun nga. Nindot sa gradas, nindot sa tambayan nito eh. Boss, kung okay lang, Boss Kaloy, matanong ko boss. Yan ganyang design na gradas, magkano nagasto umabot? Hindi ko alam. Si ano talaga, si Ma'am Mrs. Erna. Oo, si Mrs. lang talaga. Hindi na ako nagtatanong. As long na masaya siya sa niya sa Ganda ng Gusto design niya. talaga. Akala ko, maglagay ka ng room doon. Air wala. condition. Hindi, maglagay ako dito. Yung dito talaga? Yung receiving area, silbi yung bahay luma, gigibain din, gagawa na na diyan na kami. Tapos itong ano nito, Tambayan na lang. tambayan na lang. Sayang naman sir. Uy, yung sahig na bago rin oh. Dati kawayan yung sahig. Pinalitan ko ng dahil mahirap na baka lumusot. Nangyari kasi last year, Bosal. Nailabuasat? Hindi, yung pag medyo nakainom ka na, mahirap maglakad na gumaganon-ganon yung yung sahig. Baka Boss. lumusot. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
ito i-introduce ko sa inyo, ipakilala ko sa inyo na touch ako mga kakugi. Kasi bakit ako na touch? Kasi siya from Danao, tapos yung asawa niya dito sa Bituon, Dumanhog. Barili, no? Dumanhog naman. Bituon, Dumanhog. Tapos talagang pumunta siya dito sa Koja Game Farm mga kakugi sa Balao, Barili para ma-meet up niya tayo. Kasi nag-post kasi kami na ngayon pupunta kami dito sa Koja Game Farm. So andito siya ngayon guys para ma-meet up lang tayo. Boss, para makilala ka talaga boss, kasi bihira lang kasing mga ganun ba. Yun kasi guys, sa totoo lang yung vlog natin hindi man nag-i-income to ng malaki. Pero saan kami masaya mga kakugi? Masaya kami sa mga katulad dito na mga diehard, mga legit na mga subscribers. Yung bang ang kasiyahan namin guys, kayo ba? Pag natuwa kayo sa amin, na-enjoy kayo sa mga ginagawa naming mga kalukuhan sometimes, si Antit, ganyan. Yung pagod namin sa pagbablog guys, sa pag-akyat-akyat sa mga bundok, at naibisan ba, at least nawawala. Kasi alam namin na na-enjoy kayo sa ginagawa namin. Kaya ngayon, ipakilala ko sa inyo si Boss Jisim. Jisim Manulat. Boss, pakikwento mo nga boss. Matagal ka na bang nagsubaybay, nanonood sa Kakugi TV? 1 year ka pin, Boss Al. 1 year ka pin. So ikaw taga ano ka? Taga Danao. Taga Danao ka talaga. Eh yung misis mo, yung sinabi mo kanina taga dito. Bituon, Dumanhog. Bituon, Dumanhog. So nung malaman mo na pupunta kami dito, kaya pumunta ka rin. So kailan ka ba dito sa ano pa? Sa Danao? Ay sa ano sa Dumanhog? Taga na, Boss Al, mga 10 years. 10 years na po, Boss Al. 10 years ka na nakatira. Pero ngayon umuwi ka sa Dumanhog. So hindi ka uuwi ngayon ng Danao? Hindi. Hindi pa? Paminsan lang po, Boss Al. Uwi ko sa Danao pag may mga okasyon tulad ng birthdays, mga pista, mga ubang other mga happenings dito sa amin. So ito boss, hintayin mo ako mamaya hanggang ma-uwi kami. Meron akong ibibigay sa yung t-shirt. Sana magkasya yun sa'yo. Salamat, Boss Al. Kakugi t-shirt yun. Salamat, So Boss Al. sana magkasya sa'yo yun. Ibigay ko sa'yo mamaya. So yun guys, nakakataba ng puso talaga, nakakatuwa na nako, marami pa dyan, marami pang mga kakugi natin dyan na gusto naming maabot, gusto naming mapuntahan. Pero ito nga, hindi natin kasi hawak yung oras ba. So minsan na busy kami boss, tapos may iba kasi kaming mga gawain. Kaya pag aalis kami, nagpa-farm visit kami weekend, mga holidays lang. So sa abot kaya ng aming sa abot kaya namin guys, sa lahat na ano, tawag na basta madala lang namo. Pag makaya lang namin, pipilitin talaga namin mapuntahan kayo mga kakugi at maka vlog ng mga farm na bago or balik tanaw. So boss, thank you kayo boss ha. At saka ano pala guys, sa 28 balik kami sa Luzon, papuntang Isabela kami. So malayo-layong biyahe yan. Malayo-layong biyahe din yan ng ano. Sa biyahe, Boss Al. Oo. Pero dadaan muna kami sa ano, Spartan Game Farm. Spartan Game Farm. So yun, thank you boss ha, thank you. you. Boss. Salamat, Sakto rin mo boss? Salamat kayo sa t-shirt. Salamat sa Team Kakugi. Murag para imo jud na Murag t-shirt. Salamat kayo boss. Salamat kayo, salamat. Ngayon, og karon napay mo nga ri. Tagagya po ni Kakugi. Wala na, wala ko ari. Wala ko ida para iya jud nga t-shirt. Di ba sana mo makuan nun? Bitaw na di man sila ma-vlog. Parang ano guys, parang sinadya, parang para kay Boss Jisim talaga. Kasi matagal na yan dyan sana, sasakyan ba? Eh, ngayon, nandito na siya. Tayo masayang masaya ako eh. Kaya, boss, Salamat kayo, Boss Al. Salamat. sana nagustuhan mo yan boss ha. Salamat. Yun. Kasi sa akin, Boss Al. Oo. Ito, pag-usapan na lang natin. Opportunity na kasi natin guys na makausap natin personally si Boss Kaloy. Kasi bihira lang kasi itong makauwi dito sa atin sa Cebu. Sa nabanggit ko na kanina, pinakamaraming imported na mga materyales na nakita, na bisita namin na farm dito sa Koja Game Farm. Ngayon guys, may mga katanungan yung mga subscribers dyan, yung mga tanong nyo, tapos yung mga tanong namin, try natin tanongin si Boss Kaloy.
Boss, Yes, Rizal. with regard sa mga imported mo na mga manok, boss, paano ba ang process niyan, boss? Pagbili doon sa mga farm, appointment ba or walk-in lang doon sa mga farm, mga big farm? Yung process doon is you have to like do an appointment. Hindi pwede yung diretso lang walk-in. So like let's say mga 2 weeks before or 3 weeks before, kailangan talaga na naka-appointment, lalo na pag harvest season, daming namimili ng manok. So as much as possible, for example kung October harvest season doon sa US, like a month before, schedule ka na para sigurado na what we call, mabigyan ka ng slot na makapasok sa mga farm dahil mahirap pasukin din. For example, boss, nung bumili ka kay Dink Fair, 1 week, 2 weeks before pa appointment na with Dink Fair, gaano ba yan kalayo sa residensya mo doon sa yung manukan ni Dink Fair? Malayo dahil sa amin kasi West Coast kami, sa California kami. Then yung kay Dink nasa Kentucky, East Coast yun. So pag namimili kami ng manok, so nakaplano na yan. Mag-umpisa kami kay Larry sa Louisiana. Then we drive going to Kentucky, which is like mga 800 miles, 900 miles. Then drive na naman sa ibang farm na mga at least mga 1,000 miles din. 1,000 miles? So Buong araw yan, dalawang buong araw na ikutan yan. Oo. Kaya ano talaga, pagod ang pagdadrive dahil sobrang layo yung yung traveling lang. Oo. Tsaka ito, boss, matanong ko. Once nakabili ka na ng manok, for example kay Larry, dadalhin nyo, isasakay nyo sa sasakyan nyo o iiwanan nyo lang doon sa farm muna? Pwede namin dalhin yung manok dahil yung bro ko doon sa sa California, shipper din siya. Pwede namin dalhin kaagad or pwede din namin iwan lang yung manok muna hanggang time na for shipment. So like for example, 1 week before shipment, papadala na namin sa shipper para hindi masyado stress yung manok. Then maalagaan ng maayos sa farm. So ganun pala yun. So may mga pagkakataon na dadalhin nyo, tapos paglipat sa next farm, dala-dala nyo yung mga manok, tapos hanggang mabuo nyo yung schedule nyo. Yeah, ang nangyari, for example, kung iikot kami ng farm, iiwan lang namin yung manok doon. Mas convenient din sa amin iwan lang kaysa dala-dala kami ng manok. Tama. Dahil lalo mas stress yung manok. Tama. So kung nagtitipid ka, pwede mo dalhin yung manok dahil para hindi ka na magbabayad from breeder to shipper na gagasto ka pa ng at least $100. So yung iba pwede na dalhin, pero sa amin kawawa kasi yung manok, so iniiwan lang namin. Then time na for shipping, yun na, sabihin namin lang 1 week before shipping, papadala na sa shipper para diretso na sa Pilipinas. So yun, pag ang scheduling ng shipping is mga 1 week, tapos pipick upin na ng shipper, tapos yung shipper natin from other state pa, no? Ibang state pa. Yeah, so either Sa lahat ng mga na-kumpra nyo, nabili nyo ng mga manok, iisahin yon sa isang state. Yeah. Dadalhin ng broker. yeah, either kung saan malapit, kung pwede na may i-ship through California or through Georgia dahil magkasama lang yan si Daniel Broker at saka si Dar Hironan mo, which is si Dar, siya ang may hawak sa West, si Daniel sa East Coast. So mga Pilipino lang sila, boss. No, si Daniel is Vietnamese. Vietnamese si Daniel. Si Dar naman, Filipino. yun ang Pilipino. Yeah. Yun. So ang shipping fee natin, boss, is per box or per head? Per head yan. So ang shipping talaga is from breeder going to the shipper is $100 each bird. Oh. Then another 250 going from US to Philippines na. So 150 250 per head. per head. So 350 lahat. 350 na sa shipping. Yeah. So pagdating dito, ang nagasto mo sa shipping hanggang airport pa lang yan, sa Mactan. Yeah. Tapos from Mactan naman papunta dito, another expenses na naman yan. Oo. Kung may susundo or may magta-transport. Basta ganyan galing sa US talaga, pinapasundo ko sa pinsan ko. Kami na talaga hands-on dyan dahil pag mag-ship kasi kami ng manok, maramihan kasi. So kailangan talaga naka-check talaga yung wing ban pa lang, check na namin sa airport. Then bigyan ng mga supplements para hindi dahil pagdating kasi dito sa Pilipinas, bagsak na yung mga katawan ng mga manok. Kasi ilang araw yung biyahe, Yeah. no? Tsaka boss, ito boss, kadalasan kasi
nababalitaan kami na mga nadisgrasya during sa shipping. Pag may mga ganyang mga pangyayari, boss, ano ba ang obligasyon ng isang shipper sa mga kliyente na katulad mo pag may nadisgrasya ng mga manok? Naranasan namin hindi naman nangyari sa akin, pero sa kagrupo ko na nangyari na disgrasya, maayos na mga shipper namin dun sa US, which is si Dar Geronimo at saka si Daniel. Pinalitan naman nila yung manok. Yun, pero sa akin, may nadisgrasya, yun nga lang, after 2 days na doon na namamatay. Pero okay lang yan, parts talaga yan sa pag-i-import. Yung parang yun ang sugal ko. Risk talaga, yun ang risk. Sugal ko yun na pagdating dito, either mamamatay yung manok or hindi mo magagamit dahil sobrang bagsak na ng katawan. Tama. At saka 100% naman ang i-refund yung manok rin, the same cost ng manok or the same supplier or same breeder, doon kukunin. Depende. Hindi ko alam, pero sa ibang mga shipper, I don't know kung ano nila, pero yung sa amin dito sa yung shipper ko, papalitan naman nila, pero hindi ko alam kung full refund ba talaga, which is hindi naman din talaga natin control yung mga pangyayari, lalo na kung may aberya yung aeroplano. Tama. So, pero maayos na rin dahil at least pinapalitan kaysa wala na thank you. Ma-thank you ka. Meron kasing mga pangyayari na mga sitwasyon dito sa Cebu, boss, dito sa atin, na may mga issues ba regarding sa mga shipper na sinasabi kukunin yung mga manok, tapos i-stay muna sa farm ng shipper, tapos paitlogin, tapos kukunin yung mga itlog, sasabihin lang, oy, na-delay tayo sa biyahe kasi ganito mga problema. Mayroon din bang mga pangyayari na ganyan na narinig mo doon sa US? Marami, sigurado yan, 100% yan. Maraming mga shipper manluloko doon, so kaya kung mag-ship talaga, kailangan maingat ka talaga kung saan ka yung nagpapaship, dahil totoo yun, may iba na aabutin na 6 months bago ma-ship. Dahil So, malaki na, stag na yung anak dahil ang nabili mong trayo. Ang narinig ko is yung ginagamit muna yung mga breeding materials. Then doon, after na magamit, doon i-ship sa Pilipinas. I don't wanna mention sa mga pangalan, pero I know those people sa US din. Meron din pala. Meron talaga. So yun guys, hindi lang pala sa Pilipinas nangyayari yan. Meron din mga issues na mga ganyan. Pero personally, hindi na-experience ni Boss Kaloy yan kasi trusted yung yung shipper na si Dar Geronimo at saka si Daniel. Apelido ni Daniel, boss? Nguyen ata eh. Nguyen. Parang Vietnamese kasi. Vietnamese, oo. So yun, at saka kung ano man yung mangyari sa sa shipment natin, boss, may mga waiver ba kayo na pipirmahan between you as the client at saka sa shipper? Wala naman. Ano lang talaga, yung trust lang talaga namin sa isa't isa talaga. Kaya ako pag nag-ship talaga ako, always make sure na mapagkatiwalaan talaga yung tao na nag-ship sa manok ko, dahil hindi biro kasi yung manok, napaka-expensive. Tama. Then yun, madidisgrasya lang. Naitanong ko rin yan guys kasi si Boss Kaloy din, mayroon din siyang mga buyer na from out of town, nagpapaship din siya. Dito sa inyo, boss, sa Koja Game Farm, nagre-release ka ba ng manok dito na may sipon, may ubo, kanya namamaga yung mukha, o palagay na natin hindi healthy? Nagre-release ka ba dito, boss? Yan ang pinakaayaw ko talaga, boss. Ano din ako nag-start din ako noon na yung as a backyard breeder, hindi biro yung pagbili ng manok. Kaya ako dito, marami na instances dito na hindi talaga maiwasan na mamamatay yung manok. May isa nga dito na namatay after 2 months dahil doon nagkasakit. Pinalitan ko, which is medyo matagal na. Recently lang, 2 weeks ago, yung buyer ko rin sa Mindanao, I don't know which part, kumuha, manok niya hindi nagkasakit, nagsabong, nakawala yung isa, namatay din. Pinalitan ko rin. Kaya sabi na ng ibang kaibigan ko, ba't pinalitan mo? Hindi mo na obligasyon yun. Hindi naman sa obligasyon yan.
i-ano natin yung sa side niya at saka tayo. Pinag-ipunan nila yung manok na yun which is expensive talaga. Then kaya yung namatay yung manok niya, pinalitan ko ng bago, pinadalhan ko doon. Maraming beses na Boss Al na umabot na ng 4 months, pinapalitan ko pa rin. At saka mga kakugi, I can attest to that also because may subscriber tayo na nakabili siya dito kay Boss Kaloy. Tapos ang nangyari from Zamboanga, ang nangyari mga kakugi, pag ship doon, okay naman pagtanggap na kasi nung ma-release yun dito, may video, wing ba number, leg ba number, healthy. Nung makarating doon sa kasi nagta-tracking naman yun, Boss Kaloy. Nakausap ko man yung yung nakabili, tracking lang ba. Pagdating doon, mahina siyempre ang katawan. So, sabi ko, tinanong ko si Boss Kaloy kung anong decision nyo dyan. Kayo na ang kasi kayo ang farm owner. Talagang saludo ako kay Boss Kaloy mga kakugi, na to atik-atik ba, pinalitan niya talaga. Pinapunta dito si Earl Plando, kaibigan din natin yan sa shout out Boss Earl sa Alcoy. Pinalitan. So isa yan. So yung relationship between the breeder and the client, yun ang kasi pira-pira lang naman yan. Isang manok guys, sabi ni Boss Jude Cortez, isang manok, isang itlog lang yan. Dito, ilan bang piraso ang napuproduce dito? Importante talaga yung relationship between the buyer, the client, at saka yung breeder, yung farm owner. Wait. Beer ba? Binuan ako rin. Kap. Mayong udto. May udto gab. Mura mag si Douglas MacArthur ang niabot. Mayong ta. Douglas MacArthur. Oh, boss. Bay, mura giingon ako bay, di na ako pasugdan hangtod di ka maabot. Pero nabot ang magasugdan na to. Wag binuan kung di na ako pasugdan ko ka mo. Basta naman ko. Linaw, panglaw. Ha? Once again mga kakugi, ngayon ay 3rd year anniversary sa manukan ni Boss Kaloy, itong Koja Game Farm. 3 years na yung manukan, pero nabili na lang ang lupa 2019. Hi ma'am! Yun. Lunch time daw. Hello ma'am. Ngayon guys, Papan. happy anniversary! Happy birthday! Happy birthday, John! Yun, kanina guys, iniikot-ikot pa ito kanina doon. Ngayon, nandito na, ready to eat. Yan. Ay lang, di lang ako. Dain lang. Ganyan lang mga, si Ma'am Vicky Ma'am Vicky. Hi boss. Hi ma'am. Video niya ba nag-usap ta Pero medyo hi. Happy anniversary. Hi ma'am. Anniversary Kuya. Oh, good. Special number. Tingnan mo sa ako. Kano? Special made nga diri ha. Nakita tigpay-pay na. Loyas tigpay-pay. Beef steak. Yan, beef steak, pork steak, at iba pa, lechon baka. Yun. Ito yung kaninang
Iniikot-ikot doon guys. Tapos sa kami dito, saya-saya, daming mga bisita. So, alis na kami. Boys! On namin ninyo. Kaway-kaway naman dyan. Salamat kayo, salamat. Thank you. Boss, salamat kayo. Thank you. On namin ninyo. Okay, naraman ninyo as dool sad. Ha? Salamat. Thank you. Nanghin midri. Boss, salamat kay boss ha. Hinahinay mi boss. Boss Alfred, Kay mga to pamig. grabe daghanang salamat mo Boss Al. Basta ikaw yun. Ikaw may pinakadablis yun sa kuha. Boss Alfred. Yun, salamat kayo. Boss Dan. kayo. Nahinay mi ha. Oh, salamat. Nanghin midri. Boss, may tag makita pa tapos dili pa kamo largag balik. Pon. Ate, pasensya kayo. Tingali makaapas mi sa buhol. Sige, ato tapuhol. Ha? Ato tapon. Mauli mi July 1 puhon. Na ako'y seminar 2 og 3, 4 og 5 libre ko. Sige, ato sa butan. Sa'yo pa yung muli, oy. Kung Largam ato rin po rin mi. nagmanok, yung pabilin mo ka rin. Ay, isa. Ay, saaya lang. Kaya pa mi kayong paki boss. Sa tirudanay lang. Sa'yo ba yung muli, oy? Pasensya ka sana. Boss, unami. Unami ninyo, ha? Boss, unami ninyo. Kap. Unami ninyo, Kap. Boss, unami, una. Salamat kayo, salamat. Boss ulit, salamat. Oh, thank you. Langgit ako diri. Mamiday. Unami. Bye-bye. Sayo ha. Okay, maglarga mi paluso na niyang gabi. Light na mo. Boss, salamat kay boss. Kita-kita ta po. On namin ninyo. Ma'am, on namin ninyo. Jo, on namin ninyo. Salamat kay Jo ha. Mas bang ngayon na. Dara. Ma'am, salamat kayo. Salamat kayo. On namin yun na. Kita-kita po. Una sa balik-balik. Yes. Tingali. Ma'am Vic, on nami. Ona, nanaban ninyo hadol. Dami yung mga ayun. Ay, yung mayugit. Nasa okay. Usal. So, okay na ta. Salamat sa pagbisita. Yes, boss. Yun. Kita-kits, buhol. Baka nakakatugi, punta kami ng mall. Pwede sa pabaliko ni mo sa antit nga rin, boss, para itanom tong mga kahoy. Wala problema, boss. Bye-bye. Salamat, anami. Usal. Anami. Thank you kay boss, ha. Dagang salamat kita. Salamat kay boss. Balik ka ko rin. Oh, pon, boss. Oh. So, yun guys. Uwi na kami sa syudad kasi mag-i-impake pa kami. Biyahe pa kami.